Meron pa po tayong good news. Nagkaroon po kami kanina ng meeting with Secretary Laurel dahil aasahan po natin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Okay? Ayan. Sa darating po na by March 31, sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Pati na po ang presyo po ng baboy ay maaari po ito, maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ito po ay sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng Kasimat Pigi ay bababa po between 350 to 360 per kilo. At ang liempo naman po ay maibababa po ng 380 per kilo. Yan po ang maliban po dyan. Marami pa po tayong sasabihin good news pero most probably po ay bukas na po dahil marami pong napag-usapan kanina sa meeting with the DA Secretary Laurel. Yes po. Handa na po tayong tumugon sa inyong mga katanungan. First question, Maricel Halili, V5. Magandang umaga po. Yusek, follow-up lang po dun sa sinabi ninyo na expected natin na pagbaba ng presyo. May we know what are the reasons kung bakit po aasahan natin yung pagbaba ng presyo sa bigas at saka sa baboy? Sa ngayon po, ang sabi po ni Secretary Laurel ay bumaba po ang world price. Kung kakaroon po kasi ng pagtaas talaga ng bigas, ito po ay, ang nagiging basehan po, ang one of the factors dito ay yung world price. Kung noon po ay may halaga po na pumapalo sa $700 to $740 kada per ton. Ngayon po ay bumaba, kung di po tayo nagkakamali, parang bumaba po sa $400 or lesser or $380 per ton. So yun po ay isa sa mga nakikita natin pong dahilan. Isa lamang po yan sa nakikita nating dahilan para po bumaba ang presyo ng bigas. And ma'am, yung sinasabi po ninyo na from 49 pesos to 45 pesos, ano pong uri ng bigas ito, ma'am? Okay. Meron po kasi binabanggit si DA Secretary about dun sa DT8 na klase po. Ito po ang sinabi niya ay pumalo nga daw po sa $470. Yan. Per ton at pero yung may mas mahal po na 504 ay 400, mas mababa po to, mas mababa. Yung 504 ay pumapalo po sa halaga na $400 per ton. So kaya lang po ang karamihan daw po sa mga Pilipino ay mas gusto nila yung mas mahal na uri, yung DT8. Yun po talaga ang mas hinihingi ng mga consumers natin. And how about on pork, ma'am? Attribute the decrease in price. Yun po, yung binanggit ko po kanina na presyo, opo, yung sinabi po niya mga parte ng pork. Also because of the world price, ano po yung dahilan? Bakit po bumaba? Wala pong nabanggit, pasensya na po kayo, basta sinabi lang po niya sa atin ang good news at titignan po natin at kakusapin natin muli si Secretary Laurel kung ano naman ang naging reason kung bakit nakaya nating ibaba ang presyo ng pork. Salamat po. Opo. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am, magandang umaga. Ma'am, regarding yung sa pag-collapse ng bridge sa Isabela, is the President asking for or directing an investigation on this, especially to find out whether corruption was involved? Yes po. Nung nagkaroon po kami ng pakikipag-usap kay Secretary Bonoan, nagkaroon na po talaga ng investigation, but it's initial investigation. Ang nakikita po, sabi nga po natin, ito ay nag-start noong 2014 at lumalabas po na 90% ay naisagawa ito sa panahon po ni dating Pangulong Duterte. Ang sabi po ay nagkaroon po ito dahil sa mga earthquakes, sa kung ano sa tagal ng panahon, hindi na siya naging matibay at kailangang i-retrofit sa panahon po ngayon. Ang nakikita po so far ay nagkaroon ng under-design. Lumalabas din po sa investigasyon na ito po talaga ay para sa mga light vehicles. Ayon do sa disenyo.
So, lumalabas din po na yung dumaan na truck, 3 po daw yung dumaan na dump truck, puro boulders ang laman, ang karga. Nagkaroon po talaga ng hindi tama na nung dumaan. Hindi naging maayos dahil may dumaan na ganito ka mga heavy vehicles na hindi po naaayon doon sa kakayanan ng tulay. Kaya po, isa sa mga sinasabi po ni Secretary Bonoan ay maaari po, hindi pa po to conclusion, maaari lamang po na mapanagot din yung may-ari nung or korporasyon na may-ari ng dump trucks dahil 3 po ang nasabi na dumaan na sunod-sunod. So, yun pa lang po ang initial investigation, but ang sabi nga po, hindi lamang po ang administrasyon ang pwedeng pananagutin dito. Lahat po, hanggang sa ngayon, kung sino po ang maaaring naging may liability dito. Kung meron man, lahat po yan ay dapat managot. Nabanggit nyo, it's just an initial investigation. Yes. So magkakaroon po ng mas malalim na investigation dito. Opo, kasi titignan po talaga yung sinasabing under design, anong naging cause, kung bakit hindi kakayanin yung mga heavy vehicles. Lumalabas nga po sa initial investigation, ayon sa design, pang light vehicles lang siya. Ayon po sa initial investigation. Also, ma'am, on another topic, hingi lang po kami ng reaction dun sa statement ni Supreme Court Associate Justice Antonio Co. during the 3rd round of oral arguments on the PhilHealth issue. Kasi he said that the President must release an order reversing the transfer of the 60 billion excess funds to the National Treasury. He said that the money could be used to expand the state insurers' benefits packages, to hire more people to implement its programs, and to answer to the public's needs. Yung sagat lang po ng Malacanang dito. Kung ano po ang ipag-uutos ng Supreme Court, yan po ay susundin natin. Hindi po natin tututulan, hindi po natin lalabanan kung ano po ang inuutos ng Supreme Court. Maricel Halili, TV5. On other issue, may we know the reason why is there a change in leadership of the Presidential Security Command? Bakit po na-terminate si Commander Morales? Na-terminate po yung kanyang command dahil po ililipat po siya ng ibang duty. Yun lamang po ang maaari nating sabihin patungkol po dyan sa PSC. Just to clarify, wala po bang kinalaman dito yung mga issues na lumabas sa news before because there are concerns about Chinese spies na nakatutok doon sa mga presidential facilities? Does it have something to do with this decision, ma'am? Wala pong nabanggit sa atin na ganoon. Lumabas na lamang po na yun nga po ang kanyang command will be considered terminated dahil mayroon na pong papalit bilang PSC commander. And one final question, ma'am, about the issue. I understand kapag po kasi election period, meron tayong ban doon sa appointment. So nagkaroon po ba ng exemption prior to the appointment of the new PSC commander? Ayon po naman sa date na yan, hindi naman po nag-violate ng anumang polisiya or order or batas. So naaayon pa rin po yan. Tristan Nadalo, Newswatch. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, yesterday, nag-order si US President Trump na isuspend yung military aid sa Ukraine. And knowing na close allies natin ang US and we rely heavily pagdating sa military support sa US, are we at all concerned na the shifting of policies could somehow affect our military alliance with the US? Yung issue po na yan ay minabuti namin po na si DFA Secretary po ang sumagot para po, yun po naman ay foreign policy. So mas maganda po na si DFA Secretary po ang tumugon dyan. Pero po sabi ni Ambassador Babe Romualdez, we should be ready to beef up our own because sabi niya po ay ironclad today, but hindi natin ma-assure kung ironclad pa rin tomorrow. So ang policy po ba is to
continue yung self-defense ng sarili natin, yung modernization? Yes, dapat lamang po may alay tayo o wala tayong alay. Kailangan din po nating i-prepare yung sarili natin. Yung AFP modernization ay talagang kailangan po natin yan para hindi naman tayo masyado umaasa sa ating mga allies. Thank you. Yusek? Yusek Claire? Okay. Okay na? Okay, so I just want to have a clarification. Okay? On my previous statement about the alleged ownership of Secretary J of Digital 8. Okay. If I could still remember, I was asked by Miss Ana Bajo. Sinulat ko po eh. Okay. She had this statement. Ma'am, mayroon pong report na ang media company kung saan co-founder si Secretary J. Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO Secretary. Di pa po ba, okay, period, okay? Bago po siya naging PCO Secretary, period. Di pa po ba nag-divest si Sec J? Yun lang, yung question. Ayoko kasi na twist ng ibang mga vloggers. So I really want to clarify this. My answer was, it's very general. Ang batas naman po natin ay allowed po na mag-divest ng shares, interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya. Bago siya nag-assume ng posisyon. So, alam naman po niya ang batas. Lahat ng gagawin natin dito ay dapat na naaayon sa batas. So, I neither confirmed nor denied if there is any ownership or shares or interest, Secretary J, over this DG8. I never mentioned the word DG8 as a matter of fact. It's very general. Kung anumang kumpanya, mayroon siya, nirecord ko to. Okay, ulitin natin. Allowed po na mag-divest ng shares interest sa anumang kumpanya. Na mayroon siyang shares. So, within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, there are some vloggers, I don't know other media, there is this, I will not consider that as misquoted because there might be a misunderstanding. But if you will just read the lines or you listen to the words I said, it's very clear. Lahat po ay dapat lang pong mag-divest within 60 days sa anumang kumpanya na mayroon siyang shares. So with Digital 8, I do not have any, I did not say anything about the DG8. So I just want to have it cleared because nagagamit ito as if we have conflicting statements on the alleged DG8. Yun lang po. That's it. Okay. Dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps at magandang umaga.